Bakit may biglang term sharing na usapin? Saan ang gagaling yon? Ay, ano yun, biro lang ni Kiko nung umpisa, si Francis nung umpisa yan. Nung nandun na kami sa likod, tapos na ako sa taas, bumaba ako, nagkikwentuhan kami sa lounge. Sabi na, well, binibiro-biro lang nila si Loren eh. Tapos ang naisipan namin, kami na nag-isip din. Siguro nga, mabuti nga siguro dahil total, gusto nila magkaroon ng first woman Senate President. Sige, gawin natin. Kahit anong, sabi ni Sabiri, kahit sa mga last 2-3 months ng term mo. Sabi niya, sige kako. Bakit hindi? Ganun. So, hindi exactly term sharing yun. We plan to elect her as the first woman Senate President after the 2027 budget. In other words, sa 2028, bago matapos yung term niya. Yun ang plano. So, it's not really term sharing. Kasi kung term sharing, 1.5 years tayo. Or tigwa 1 year tayo. Di ba ganun? Hindi naman exactly. Medyo hindi yun ang tamang term. Ang tamang term is we plan to make her Senate President towards the end of her term. Towards the end of the 20th Congress. 20th Congress. For what particular purpose? Just to make it historical? May mga gustong mag-upo sa kanya eh. Di ba? May mga gustong mag-upo sa kanya. Lalo na members ng minority. Well, kumbaga sa sabi nga nila parang kumbaga sa parang mga tongue-in-cheek ni Subiri yun. Opo. Sige. So, sa ngayon po, ang kasalukuyang setup ngayon, you still have the 13 votes, right? Opo. 15. I'm sorry, you have the 15 yung trust sa inyo ng mga senador. Opo. So, maaari sabihin natin na hanggang ngayon po, hindi pa rin kayo nakakasigurado kung anong mangyayari sa Lunes. Ay, nakasisigurado naman siguro. Okay. Nakakasiguro naman. Sapagkat alam naman natin na ang unang mangyayari dyan is dapat yan kung mangyayari yan. Yan meron ng nagpunta sa akin kahapon, pura ipakita sa akin na may nakapirma ng 13 o mahigit 13. Yun ang formula. Wala naman eh. So, as a matter of fact, sinabihan pa nga kami ng iba na may nangyayaring usapin na gano'n. So, ngayon, pagdating ng Lunes, wala naman akong naiisip o nararamdaman na maaaring may mangyaring gano'n. As a matter of fact, baka pag-usap-usapan namin na yung mga ibang kasama namin na nasa minority, baka imbitahin na namin. Baka imbitahin nyo na lumipat sa majority. Sumama sa majority or sumuporta sa mga mga panukala na aming tinutulak. May posibilidad na mangyari yun. Anong kapalit nun? Wala naman. Sapagkat may mga committee sila lahat. Saka lahat ng mga bagay sa Senado na dapat meron ng isang member ng majority, meron din ng minority. Ako ang Senate President na tabla lahat. Sige po. Kung may bala kayo na hindi tumupad sa pangako nyo kay Senador Loren Legarda, mag-ingat kayo. Bakit? Dahil may babala ang kanyang anak na si Kong Lian Libiste. Ang sabi niya, ilalabas ko ang mga ebidensya ng kickbacks sa tamang panahon. So sa English, in due time. Ayan, Yan ba? In due time. Hindi ko gustong mag-abroad. Humingi ako ng pahintulot sa Kongreso dahil pinakausapan ako ng aking ina ng ilang representante ng administrasyon na mag-abroad ako. Ay sa tuluyan kong ilabas ang ebidensya tungkol sa mga proponents ng maanumalyang DPWH project. Mabigat yan, ha? Higit pa sa Cabral Files, nasa akin ang ebidensyang nagpapakita ng pagtanggap ng kickbacks. Yan na. Yan na. Pinayuhan akong hindi pa ngayon ang tamang panahon para ilabas ito. Gayon pa man, nakapaghanda na ako ng video. Para kahit ano man ang mangyari sa akin, lalabas ang katotohanan. May video na siya, ha? Kapag nailabas ang ebidensyang ito,
mauunawaan ninyo kung bakit nila ako inaatake. Ha? Dahil sa takot nila sa ilalabas ko. Ngayon man hindi tayo matitinag sa mga paratang na walang basihan. At lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon. At kapag dumating ang panahong iyon, sana maunawaan ninyo kung bakit ako pinayuhan na hindi pa ngayon ang tamang oras upang ilabas ito. Ayun. Umaasa rin ako na magbabahagi ng katotohanan sina dating Yusek Bernardo, Secretary Bonoan, at iba pang kasalukuyan at dating cabinet secretaries at undersecretaries. Ang tamang panahon ay darating kapag ang may alam tungkol sa mga maanumalyang DPWH projects at kung sino ang nakatanggap ng kickbacks ay handa ng magsalita. At mangyayari lang ito kung ramdam nila na susuportahan at poprotektahan sila ng taong bayan kapag ibinahagi nila ang katotohanan. Ayun. Katakot-takot ang ginagawa ng mga sangkot sa mga anomalya para pagtakban ang katotohanan. Naku, halata nga, no? Sana wala ng testigong matagpo ang patay, mauhulog sa bangin, Naku po. o mapapatahimik. Ngunit, kung may mangyari man, mabuti kung nakapag-iwan sila ng kanilang files, affidavit o recordings sa mga mapagkakatiwalaang tao para hindi mabaon ang katotohanan. Yun. Nakiusap ang mga representante na huwag silang pangalanan. Kaya, Yusek Claire, huwag mong sabing hindi ito totoo para hindi ko papangalanan ang mga kasamahan mo. Ang bigat nito, Noong sinabi kong kung papatayin niyo ako, lalabas ang katotohanan, hindi ko ibig sabihin doon lang ito lalabas. Kahit buhay ako, lalabas pa rin ang katotohanan. Mabigat ito. Mabigat. Talagang... Wala, talo yung nanay. Walang katakot-takot yung... Ito may Leandro, prinsipyo. no? Talaga may prinsipyo. Yari kayo. Alim daw ang ugnayan ni na PBBM at ng kanya umanong paboritong kontraktor sa Ilocos Norte. Mula nang maupo ang Pangulo, lumobo raw ang mga kontratang nasusungkit ng kumpanya mula sa gobyerno. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila mayroon daw favorite contractor si Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Yan ang inilahad ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa isang press conference ngayong araw. Ang contractor daw na ito, walang iba kundi ang Megapolitan Builders and Construction Supply. Bawal yan, pero paborito na ng kontraktor. Karamihan, bilyon ang binigay sa kanya. Noong konsel pa lang itong si Alcid, kontraktor na, paborito na ni Bongbong Marcos na kontraktor ito. So, wala na silang hiya. Mayor na, binigyan pa ng bilyones na construction, mga flood control sa Ilocos Norte. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na direktang pagmamayari ni incumbent Lawag City Mayor James Brian Alcid ang Megapolitan Builders. Hanggang sa kasalukuyan, pangalan niya ang nakalagay bilang Authorized Managing Officer ng kumpanya sa DPWH Contracts. Kahit na 2022 pa siya nagsimulang umupo sa pamahalaan bilang konsehal. Matapos si endorso ng Team Marcos noong 2025 elections, tinalo niya sa pagkaalkalde ng Lawag City si former Mayor Michael Marcos Quion, isang kilalang kritiko ng pamilyang Marcos kahit na pinsang buo siya ni PBBM. Sinuri ng Billionaire News Channel ang mga kontratang napanalunan ng Megapolitan Builders. Mula 2016 hanggang 2025, aabot sa 334 contracts worth 8.8 billion pesos ang nakubra ng kumpanya. Pero kung hihimayin ito, tila mas malaki pa ng 5 beses ang nakubrang kontrata ng Megapolitan Builders mula 2022 hanggang 2025 kaysa 2016 hanggang 2021. From 2016 to 2021, 152 contracts worth 1.9 billion pesos ang nakuha ng Megapolitan. Marami pa sa mga kontrata nito mula 2016 hanggang 2018, naka-joint venture sa iba pang mga kumpanya. Taon-taon, hindi aabot sa 500 million pesos worth of contracts ang napananalunan ng kumpanya sa mga taong ito. Pero pagputok ng 2022, kasabay ng pagiging konsehal ni Alcid at pag-upo bilang Pangulo ni PBBM, biglang umakyat sa 917 million pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng Megapolitan Builders. Pagsapit ng 2023, dumoble ito sa 2 billion pesos. 2 billion pesos
worth of contracts muli noong 2024 at 1.8 billion pesos naman noong 2025. Sa kabuuan, aabot sa 6.9 billion pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng kumpanya sa loob lang ng 3 taon mula 2022. Malayong malayo sa 1.9 billion pesos worth of contracts na nakuha nito sa loob ng 5 taon mula 2016 hanggang 2021. Hindi pa kasama dyan ang JC08 Builders Corporation na nakakuha ng 123 contracts worth 679 million pesos mula 2024 na nakapangalan naman sa kapatid ni Alcid. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Mayor Alcid pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Wala pa ring tugon dito ang palasyo. Para sa agenda, Josh Malimban,